inyo ang Panginoon. At Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa'yo, Noong panahong iyon, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinaguriang kambal, Natanael na taga Cana Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at dalawa pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako." "Sasama kami," wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka, subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pampang, subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong huli?" "Wala po," tugon nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo," sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahilas sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon iyon." Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pampang, sakay ng munting bangka, hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pampang, mga 9 metro lamang. Pag-ahon nila sa pampang ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. "Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo," sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda, 153 lahat. Hindi napunit ang lambat, kahit ganoon karami ang isda. "Halika kayo at mag-almusal tayo," sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila, gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito?" "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo," tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga batang tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, nalalaman niyong iniibig ko kayo." Ani Jesus, "Pangalagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Nalungkot si Pedro sapagkat may ikatlo siyang tinanong, "Iniibig mo ba ako?" At siya'y sumagot, "Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga tupa." Tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig.
Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayoy mapararangalan niya ang Diyos. Pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sa inyo pong lahat na narito sa ating simbahan, sa mga nakikibahagi pa rin po sa live streaming mass sa ating parokya o ng ating parokya, isang maganda at mapagpalang araw ng linggo po sa ating lahat. Good morning, God's morning. Pakibati po natin ang bawat isa na kasama natin sa banal na pagdiriwang na ito ng Eucharistia sa ikatlong linggo ng muling pagkabuhay. First Sunday po ngayon, kaya po mapapansin ninyo, kasama natin ang bumubuo ng isang pamilya, ang Knights of Columbus. Mga mahal nila sa buhay, sila mismo kasama natin sa paglilingkod tuwing dumarating po ang unang linggo sa kada buwan. At sana nga po ay tuloy-tuloy din ito sa pagdating ng panibagong magiging kura paroko. Kasi maganda po yun na merong pakikibahagi pa rin pag nanais na makapaglingkod. At alam niyo po, isa sa pinakamahirap at isang hamon sa ating mga mananampalataya ay yung tawagin sa paglilingkod. Kasi di po ba kapag ka may inaaya tayo, minsan anong sasabihin ng iba? "Naku, Father, hindi ako karapat-dapat dyan. Naku, brother, hindi pa ako dapat dyan. Hindi ako karapat-dapat dyan." Pero lagi po naman sinasabi, ay sino ba ang karapat-dapat? Wala po. It is only God. Ang Diyos lang ang karapat-dapat. Pero dahil sa Kanya, kaya tayo nagiging karapat-dapat at tayo ay nagsusumikap. Kaya nga po, bibigyan natin ng pansin sa ikatlong linggong ito. Sadya nga po bang mahirap maging tao? Ewan ko po kung ano ang sagot ninyo doon. Ako sa aking sarili, truly, it is difficult to become human. It is truly difficult to become man. Pero sabi nga po ni Father Dave Concepcion sa isa sa kanyang pagninilay na nabasa niya rin sa isang aklat, sabi daw ng isang manunulat, "Do not forget that you are not human trying to be holy, but you are holy in the very beginning trying to be human." Totoo po yun. Nilikha ng Diyos ang lahat, ang tao, bilang banal. Bakit? Siya mismo ay banal. Kaya sabi nga ng manunulat, hindi yung kabanalan, kundi yung pagsusumikap nating maging tao at magpakatao. Yan ang mahalaga. Kasi ang kabanalan ay given na sa atin, regalo na ng Diyos sa atin. And again, sabi nung manunulat, what makes God God is that He is fully human and fully divine. Ang Diyos ay totoong tao at totoong Diyos sa pamagitan ni Kristo. Last Friday po yan ang ibinigay ko sa aking homilya as we remembered Saint Athanasius, Bishop and Doctor of the Church. Kasi noon kapanahonan po, ang mga marami ay naniniwala na si Kristo ay
tao lang, pinakamataas na nilikha ng Diyos si Kristo. But He is not a God. And so, Saint Athanasius fought that heresy. Kaya ngayon, nandoon yung paniniwala natin bilang mga Katoliko na si Kristo ay totoong Diyos, totoong tao. 100% human, 100% divine, but not 200%. Is still 100%. Kaya nga po, minamahal ko mga kapatid, kahit paulit-ulit na nagkakamali o nagkakasala o patuloy pa rin tayong nagkakamali, tayong mga tao ay patuloy na inuunawa at minamahal ng Diyos dahil ang nakikita niya sa atin ay ang pagsusumikap natin na sumunod sa Kanya. Yan ang magandang attribute ng Diyos, na sana kung tayo ay nilikha ng Diyos na kawangis niya, banal tayo, ito yung pagsusumikapan nating tingnan sa ating kapwa. Ang pagsusumikap ng bawat isa na sumunod kay Kristo. Kaya narinig po natin sa mabuting balita sa araw na ito ang isang napakagandang tagpo sa buhay ng Panginoon at ng kanyang mga alagad, lalo na si Simon Pedro, pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Isang tagpo na nagpapahayag ng ganap na pag-ibig ng isang itinatuwa at ng nagtatuwa. Jesus Christ was betrayed by Peter. Peter betrayed Jesus Christ, denied Jesus Christ 3 times. Pero dito ang ipinakita ng Panginoon sa mabuting balita ay hindi galit, hindi tampo, hindi sama ng loob, hindi hinanakit. Kung sa ating tao yan, itinatwa tayo ng pinagkatiwalaan natin, hala, bilang mga Pilipino, anong pwede nating sabihin? Maghalo na ang balat sa tinalupan. But for Christ, no. Ipinadama pa rin niya ang pag-ibig kay Pedro. At hindi natin sasabihin na, ay Father, si Kristo yan eh. But we are like Christ. We are created in His image and likeness. Ang kailangan lang, yung bigyan natin sa ating mga sarili na mayroon tayong kakayahang umunawa, magmahal, magpatawad sa ating kapwa. Yan ang pag-ibig ng Diyos. Kaya sino ang kauna-unahang magpapaalaalan yan? Tayo na naglilingkod sa simbahan. Tayo na nakikinig ng salita ng Diyos. Tayo na nagsusumikap sumunod sa kalooban ng Diyos. That's why it is truly hard to become human. Dahil laging sinasabi, tao lang tayo. Kaya minsan, instead na umunawa, galit pa rin tayo. Instead na makita natin yung kabutihan ng ibang tao, yung kabutihan lang natin ang lagi nating gustong ipamalas. Narinig natin, minamahal ko mga kapatid, sa pagkakasala ng tao, ang nais pa rin ng Diyos ay mapabuti at magkaroon ng isang payapang buhay dito sa lupa at ganap at kasiyasiya naman pagdating ng buhay sa kabila. Narinig natin kung paano muling pinanumbalik ni Jesus ang tunay na kahulugan ng buhay ni Simon Pedro na nagkasala sa kanya at muli niya itong hinango sa lungkot ng pagtalikod sa kanya sa pamagitan ng 3 beses na pagtatanong, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Tanong na walang halong pagtatampo. Dito po na panumbalik ang kumpiyansa ni Pedro sa kanyang sarili. The acceptance of Jesus, the concern of Jesus, the compassion of Jesus, the love of God through Jesus. Dahil po dito, muling sinambit ng Panginoon
Ang mga katagang sinambit niya, nang tawagin niya noon si Simon Pedro kasama ng kanyang kapatid na si Andres, sumunod ka sa akin. Ito ang mga katagang paulit-ulit na sinasambit sa atin ni Jesus tuwing ipapahayag natin sa Kanya na tayo ay handang sumunod sa Kanya, na tayo ay umiibig sa Kanya. Pagpapahayag ng pag-ibig na handang sumunod sa Kanya, love for God that moves us, urges us, stimulates us to follow Him. Our love for the Lord moves us to follow, love, and serve Him through our neighbors. Kaya ang ganda po nung sabi sa akin ni Kuya Jimmy kanina, Laho, Father, mas mainam na lang po maglilingkod kami sa simbahan. True enough. Yun ang magandang makita natin. May mga naganap, may mga nangyari na hindi nahawak natin, pero tandaan natin, ang Diyos ang kikilos sa buhay natin. At malalaman na lang natin na tayo pala ay unti-unting sumusunod sa Kanyang kalooban. Napakaganda pong pamamaraan. Ang totoong pag-ibig natin sa Diyos ang nagbubunsod sa atin upang ibahagi natin ating buhay at makibahagi tayo sa misyon ng simbahan. Hindi lang dahil wala na tayong magawa sa buhay. Hindi dahil mahusay tayong mamuno o magaling tayong maglingkod. But, my dear sisters and brothers, it is about passion for mission and love for the Lord. Yun ang dahilan. Ang totoong pagmamahal sa Diyos ay nagbubunsod sa atin upang tayo ay patuloy na tumulong sa mga nasa laylayan ng ating lipunan at ng simbahan. Sabi po ng mga kapatid ko sa Knights of Columbus, Father, si Kuya Charlie Binulono kanina, Father, medyo mahirap po pala yung parokyang pupuntahan mo. Huwag kayong mag-alala, tutulungan po namin kayo. Diba napakaganda? Ano ba ang nagbubunsod sa atin para gumawa ng mabuti, para tumulong? Si Kuya Jun po, pangiti-ngiti lang yan kanina, Jun Salvador. Pero alam ko, yun din ang nais niya. Sila yung mga taong nangunguna sa kapulungang ito ng Knights of Columbus para tunay na maipaabot na kayo ay naglilingkod sa simbahan sa mga taong nangangailangan to concretize the love of Jesus, to concretize our love for God. Hindi lang sa ating pamayanan. Para sa mga taong tunay at mas higit na nangangailangan ng tulong at malasakit. Feeding Jesus' love this way is not a question of having enough resources to do so. Rather, it is a question of love. Kahit salat na po ang isang tao, kung yan ay nagmamahal, may pwede pa rin siyang itulong at ibigay sa kanyang kapwa-tao. Kahit isusubo mo na lang, pwede mo pang hatiin at iabot, kung hindi buong-buong maiaabot sa ibang nangangailangan. Sa oras na ito, minamahal ko mga kapatid, tinatanong din po tayo ng Panginoon, iniibig niyo ba ako ng higit sa mga bagay na nasa mundong ito? Kung ang tugon natin ay katulad ng tugon ni Simon Pedro, opo Panginoon, nalalaman ninyong iniibig namin kayo. Sasabihin ni Jesus, sumunod kayo sa akin. Kaya nga po sabi ng mga alagad niya sa unang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol, ang Diyos ang dapat naming sundin at hindi ang tao. Iba-iba man ang paraan ng ating pagsunod bunga ng pagmamahal natin sa Diyos at sa ating kapwa, tuloy lang po kayo at huwag magpatinag sa inyong ginagawang pagsunod sa Kanya sa pamagitan ng mga kabutihang ginagawa ninyo sa maraming mga taong nangangailangan
Una, sa pamagitan ng simbahan. Pangalawa, sa pamagitan ng pamayanan. At pangatlo, sa pamagitan ng inyong mga samahan at pamilya. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po natin ang banal na pagdiriwang na ito, hilingin natin ang makainang paggabay ng mahal na Birhen. At tahimik natin tanungin ang ating mga sarili, mahal nga ba natin ang Panginoon? Kung mahal natin siya sa kabila ng ating mga kahinaan at pagkakasala, lagi nating tatandaan, patuloy pa rin niya tayong minamahal, mamahalin at tinatawag upang sumunod sa Kanya. Dahil ang tunay na tugon sa ating mga kahinaan, kasamaan at kasalanan ay ang Kaniyang pag-ibig. Uulitin ko po, ang tunay na katugunan sa ating kahinaan, kasamaan at kasalanan ay ang pag-ibig ng Diyos. Hindi dahil nagkakasala na tayo, masama na agad tayo. Hindi po. Dahil batid ng Panginoon na tayo ay mga banal na nagsusumikap na maging tao at magpakatao. Tandaan po natin, minamahal ko mga kapatid, sa ating pagkakasala, pag-ibig pa rin ang ibinibigay sa atin ng Diyos. Pag-ibig pa rin ang isinukli niya sa pagtatatwa sa Kanya ng Kanyang kaibigan. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Iyan po ang tatandaan natin. At mahal tayo ng Diyos, kaya kaya rin natin siyang mahalin sa pamagitan ng ating